Ngayon mga paps, i-share ko sa inyo yung naging journey ko doon sa naging competition ni Grab, yung Drive It to Win It na nangyari nung Feb to March or 30 days yun na naging competition niya. At ang nangyari doon is yung paramihan nga ng rides. So i-share ko sa inyo yung naging strategy ko o yung naging sistema ko para manalo doon sa competition. By the way, salamat Grab at kahit papano nahabol mo yung aming prices. So thank you, and thank you rin dito sa mga ganitong klase ng competition na nacha-challenge yung mga driver. At para sa akin it's a test kung okay pa ba ako as driver ng Grab, no? So yun, ano ba yung naging journey ko dito? Well, actually nakakapagod talaga siya, no? Kasi ang pinaka naging online ko talaga dyan is from 6 AM, online na dapat ako nyan. At ang drive ko usually hanggang 11 or 12 ng gabi. So halos dire-diretso yun. Pero yun, ano ba yung naging strategy ko? Well, ang pinaka naging strategy ko dyan is doon kasi sa criteria, yung 6 AM to 10 AM 3 times yung count. At yung 4 PM to 8 PM 3 times din yung count. Doon sa mga oras na yon, I will assure na naka-online talaga ako at nagda-drive talaga ako kasi tatlo yung bilang nung bawat doon booking. So ang ginawa ko, sabihin natin gigising ako ng mga 5:30 or 5, then 6:01 online na ako niyan. Then all the way hanggang 10 AM. Halimbawa, naging last booking ko is 10:30. After 10:30, magpapahinga ako ng konti. Well, actually hindi ako nakakapagpahinga kasi nagba-vlog pa ako eh. So, yun, mga ganun, 10:30, pahinga ng konti, mga 30 minutes to 1 hour, then drive all the way hanggang 4 PM. Actually, halimbawa, yung last booking ko is na-drop ko ng mga 3:40, offline na ako niyan. Kasi dapat mag-o-online ako ng 4:01. So ganun, hanggang 11 or 12 midnight na yon. So ganun yung naging strategy ko. Kumbaga, ang ginawa kong strategy dito is consistency. Kumbaga, hindi ko talaga tinodo sa unang araw, pangalawang araw, unang linggo, hindi. Ginawa ko consistent lang yung aking naging strategy. So ang target ko nun is at least maka 30 to 40 rides a day man lang ako. Medyo sa iba medyo difficult yon, pero yung 30 rides kayang-kaya naman eh. Medyo alanganin lang yung 40 rides. I think nakadalawang araw lang yata ako na 40 rides. The rest mga 30 to 35 rides lang. And naging total ko as far as I know is around 750 na rides, no. Pero marami talaga ako naging rides dun sa 6 AM to 10 at yung 4 to 8. Yan yung talagang tinutukan ko. Okay, so yun, nanalo tayo, and yun, luckily on the, hindi man ina-announce, no? I think I'm top 4. Top 4, okay? Top 4 sa single. So, yun, naging earnings ko, it's good naman yung naging naging incentives ko o yung naging prices ko, no? Nagkaroon ng konting difficulties maybe, no? Medyo nahuli yung aking prices, pero okay pa rin. At least naka top 4, no? For me, ang pinakamalaking kalaban mo dito kasi talaga yung sarili mo. Hindi naman talaga yung hindi naman talaga yung ibang driver, kasi wala ka namang idea kung ilang rides na ba sila, kung ilang rides ka na ba. Kumbaga, wala eh. Kumbaga, basta gawin mo lang ng gawin. Okay, sinasabi ko nga dito, ito yung competition na kumbaga, yan, para to sa mga hindi naniniwala, sabihin na natin parang force and power. So una, lalagyan mo ng force. So ibig sabihin, ipupush mo talaga yung sarili mo dun sa kaya mong gawing rides. Then after that, once na nasanay ka na dun sa force na ine-exert mo, eventually magiging power mo na yun. So yun yung pinaka-idea dito, no? Kumbaga, parang sabi nga dyan yung pag nagpo-push up ka, 'di ba? Pwedeng sa unang araw, 5 lang ang kaya mo. After a week, pwede mong gawing 6. After second, third week, pwedeng gawin mo ng 10. So kumbaga, palakas ka ng palakas eh. So meron kasi tayong problema minsan as driver na pag nakita na natin yung earning natin na ganito na yung amount, o nakita na natin yung dami ng rides natin na ganito na karami, parang nagbe-breakdown na tayo na parang ay pagod na ako, uwi na ako. Pero dito sa competition na to, hindi ganon.
Hanggat kaya mo, pasok ka sa oras, takbo ka lang ng takbo. So yun yung pinaka naging strategy ko, consistency. Okay? For a month, 30 days consistency. Hindi ako bumabiyahe ng coding. Kumbaga talaga naging biyahe ko lang noon is yung talagang from Monday to Sunday except the coding. So yung mga paps do, salamat Grab sa mga ganitong klase ng competition na napuprove pa rin namin na kami ay worth it as a driver, no? Kumbaga minsan kasi nakaka-boring na eh. Yung paulit-ulit na lang yung nagiging sistema mo. So ngayon dito sa mga ganitong klase ng competition, na-exert pa namin yung capabilities namin. Yun, kung nagustuhan niyo yung video ko mga paps, no, paki-like na lang.